Hi everyone, I'm Mayfelin Sisamo from Bicos Rizal Nueva Ecija. I'm an incoming third year nursing student and soon to be PRN. Claim it. So ako ay 20 years old na at kami ay 5 na magkakapatid. Yung tatlo na mas matatanda sa akin is meron lang silang mga asawa at mga anak, and dalawa na lang kami nung bunso na nag-aaral. Which is nasa elementary siya at college naman ako. So, yung mama ko is nagtatrabaho sa ibang bansa. Mula nung 5 years old ako, pabalik-balik na siya para matustusan yung pag-aaral naming magkakapatid. And yung papa ko naman is nagsasaka. So, siya yung nakakasama namin sa bahay palagi. So, yung papa ko na yung nag-alaga sa amin mula nung mga bata pa kami. So, for today's vlog, I'm going to share to you kung ano yung mga nangyari sa akin this last few days during Holy Week. And papaliwanag ko sa inyo yung paniniwala ko about Holy Week and kung anong meron akong religion and kung gano'n ako katagal sa religion ko ngayon. So, hilig ko pala sumayaw and kumanta kasi, ayun, dun ako sumasaya, dun ako nag-e-enjoy sa mga bagay na yun. I've been a Christian for almost 8 years. Yun, nagsimula yun nung inaya ko ng ate ko na magsimba, and after nun, yun na-involve ako sa pagsasayaw, sa pagkanta, pero hindi pa ganun ka-persistent. Kasi 'di ba kapag bagong Kristiyano ka pa lang, hindi ka ganun ka hindi ka pa ganun ka-involved, hindi ka pa ganun ka lalim sa faith mo kay Lord. Ayun, medyo hindi pa ako active. Bali mga siguro 2 years siguro na lulubog lilitaw ako. Kunyari parang kapag may time lang ako, magsisimba ako pag gusto ko lang, o kaya pag naka-schedule ako. But ngayon, super thankful and grateful ako na nagstay ako sa religion na meron ako. And mas naging matatag and malalim yung relationship ko kay Lord. Pero hindi natin masasabi na malalim yung faith natin kay Lord based sa ating religion, kasi masusukat lang yon dun sa relationship na meron kayo ni Lord. Like, you spend time praising Him, reading Bible, praying every day. Syempre, dun nabibuild yung relationship mo kay Lord. So, dun mababase talaga kung gaano kalalim at katatag yung faith mo sa Kanya. So, about my perception sa Holy Week, hindi ganon na parehas kami ng culture sa ibang religion, pero ina-acknowledge namin yung Holy Week kasi naniniwala kami na without the sacrifice of God, kapag hindi namatay si Lord para sa atin, syempre hindi tayo maliligtas, hindi tayo magiging malinis. So we acknowledge that, and nire-respect namin kung ano man yung culture na meron sa ibang religion, and wala kaming masasabi about doon. And we all know that Jesus died on the cross para sa ating mga kasalanan and para maligtas tayong lahat dahil sobra niya tayong mahal. So, that is the essence of Holy Week. Yun yung totoong kahulugan ng Holy Week. Kung pinapakita nun kung gaano tayo kamahal ni Lord na handa niya ibigay yung buhay niya para sa atin, para maging malinis tayo, para mawala yung mga kasalanan natin. And yun yung perception ko about Holy Week. And nakikita ko yung ating country ngayon as a future nurse. Na syempre isang countryng maunlad, of course. Isang countryng nagkakaisa. Isang countryng magiging advance soon. Hindi man ngayon na ganun ka-advance, pero nakikita natin yung mga pagbabago ngayon na nagiging nagkakaroon na ng advanced technology. Pero I just want to emphasize kung gaano kahalaga ang mga nurse
kahit na sobrang madami na tayong makagamitan ngayon na high-tech na, iba pa rin yung care, iba pa rin yung treatment na naibibigay ng nurse. So, sobrang halaga ng nurse, sobrang kailangan dapat binibigyan ng importansya and minamahal. Yun lang naman yung masisay ko about that. Actually, nandito ako ngayon sa likod bahay namin kasi maingay dun sa sa kapitbahay namin kasi may video okay session sila, pero ayun, wala na akong magagawa dun, kaya dito ko sa likod namin ngayon. Ayan. So, this is the recap kung ano yung mga pangyayari no last few days ng Holy Week.